Hello everyone and hello Leo. Itong general reading ay para sa May 2026. Kukuha tayo ng cards para sa iyo with additional advice cards na gustong iparating ng universe. Ang goal natin ay magbigay ng gabay gamit ang light from the Creator. Bago tayo magsimula, alam nyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe. Isang click lang po ng subscribe para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at gabay dito sa Hulahuan. Thank you sa pag-subscribe. Initial impressions tayo, Leo. Marami kang nalagpasan nitong nakaraan pero parang may iniwan itong takot o pagiging praning sa'yo. Minsan ay hindi ka mapakali sa mga sitwasyon at masyado kang nag-iisip ng kung ano-anong negatibong bagay na hindi naman totoo. Sinusubukan mong maging mature sa pagharap sa mga problema lalo na emotionally. Pero ramdam ko na nahihirapan ka pa ring ibalanse ang nararamdaman mo at ang iniisip mo. Pwedeng maging magulo ang takbo ng buwan mo kung hindi ka maingat. Ang buwan na to ay challenge sa'yo na maging kalmado kahit parang gulong-gulo ang paligid mo. Kailangan mong matutong magtiwala ulit, hindi lang sa ibang tao, kundi pati na rin sa sarili mong kakayahan na mag-handle ng kahit anong mangyayari sa buhay. You have the Nine of Swords reversed. Nitong nakaraan, Leo, dumaan ka sa panahon ng matinding stress, puyat at takot na baka hindi na maayos ang lahat sa buhay mo. Pero ang barang ito ay baliktad na. Ibig sabihin, ay nagsisimula ka ng lumabas sa madilim na kwartong yun ng iyong isipan. Nare-realize mo na yung mga kinatatakutan mo ay isip mo lang pala. Karamihan. At hindi naman talaga mangyayari sa reality. Nagsisimula ka ng makatulong ng mas maayos at bitawan yung mga nightmares na nagpahirap sa'yo nung mga nakaraang buwan. Ito yung phase na tinanggap mo na hindi mo kontrolado ang lahat at na-realize mo na okay lang yun. Ang pagbitaw sa matinding anxiety ang naging unang hakbang para maging mas maayos ang kasalukuyan mo ngayon at ang iyong kinabukasan. You have the Hanged Man in reverse. So ngayon, Leo, parang pakiramdam mo ay nakatigil ka o stuck sa isang sitwasyon na ayaw mong galawin or baguhin. Imbes na gamitin mo ang oras na ito para sa bagong perspective, baka nagre-resist ka o pinipilit mong gawin ang mga bagay sa lumang paraan. Maaaring naging masyado kang impatient or mainipin at ayaw mong magsakripisyo para sa mas malaking vision ng iyong buhay ngayong Mayo. Gusto mo ng resulta agad-agad kahit na alam mong kailangan pa ng panahon para mahinog ang mga plano mo sa career. Subukan mong huminga at huwag munang lumaban sa agos ng buhay. Minsan ang kailangan lang ay tumigil muna at tignan ang mundo sa ibang anggulo para mahanap mo yung sagot na matagal mo nang hinahanap sa mga problema mo ngayon. You have the Fool reversed. May energy na pwedeng pumasok na maging sanhi ng mga maling desisyon dahil sa pagiging reckless or pabigla-bigla sa kilos. Baka tumalon ka sa isang sitwasyon nang hindi man lang tumitingin sa babagsakan mo at mauwi ito sa problema. Ingat sa mga risks na hindi naman kailangang kunin ngayong Mayo. Huwag mong hayaan na ang sobrang excitement mo ay maging dahilan para makalimutan mo ang common sense at ang pag-iingat sa sarili mong kapakanan at sa iyong finances. Kailangan mo ng konting disiplina ngayong para hindi ka mapahamak. Huwag kang maging masyado na mapagpaniwala sa mga inaalok sa'yo. Siguraduhin mo na may safety net ka bago ka gumawa ng kahit anong malaking hakbang sa iyong personal na buhay. You have the King of Cups here, Leo. Ang payo sa iyo, maging matatag pagdating sa iyong emosyon. Gamitin mo ang puso mo pero huwag kang magpadala sa bugso nito. Kailangan mo ng balance ng malasakit,
para sa iba at talino para sa sarili mo ngayong Mayo. Maging leader ka sa iyong sariling feelings at huwag hayaan na sila ang mag-drive sa'yo sa maling landas. Kung may gulo man sa paligid, ikaw ang kailangang manatiling kalmado at maging inspirasyon sa iba na ang lahat ay may solusyon. Makinig sa iyong intuition, sa iyong kutob, pero wag mong kakalimutang maging practical sa mga desisyon mo. Ang pagiging emotionally mature ang susi mo para maayos ang anumang gusot na pwedeng dumating ngayong Mayo para sa mga Leo na gaya mo. You have the King of Swords reversed, Leo, kung hindi ka magiging maingat sa pagbalanse ng emosyon at logic. Pwedeng maging resulta ang pagiging masyado na manipulative sa iba. Pwedeng magkaroon ng gulo dahil sa maling paggamit ng kapangyarihan o ng iyong talino sa trabaho. Baka maging masyado kang cold sa pakikitungo sa iba o kaya naman ay maging biktima ka ng isang taong ganun ang ugali sa'yo. Mawawala ang iyong objectivity at pwedeng maging sanhi ito ng mga hindi magagandang desisyon na pagsisisihan mo. Siguraduhin mo na ang mga salita mo ay hindi nakakasakit at ang isip mo ay malinis mula sa masamang balak. Ang tagumpay ay hindi nakukuha sa panlalamang o sa pagiging masyado na agresibo sa iyong mga katuwiran laban sa iba. Please subscribe and like and huwag kalimutan i-share sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel. Leo, sa advice cards mo, your first advice card is take a divinely guided chance. Lahat ng pagbabago ay may kaakibat na risk at handa ka ng sumubok sa mga bagong teritoryo. Bitawan mo na ang bagay na komportable ka pero hindi na nakakatulong sa iyo para makagawa ka ng space. Konektado ito sa full reverse na energy mo kanina. Ang kaibahan ay kailangan mong siguraduhin na ang chance ay nakukunin mo ay divinely guided. Ibig sabihin, pinag-isipan at dinalangin, hindi lang basta talon ng walang isip. Your next advice card is moonlighting. Pwede mong simulan ang pangarap mong career ng part-time muna habang nasa kasalukuyang trabaho ka para safe. Hindi magtatagal, lalago ang side project mo at ito ang magbibigay sa iyo ng suporta. Dahil sa pakiramdam na stuck ka, ang pag-moonlight ay magbibigay sa iyo ng bagong excitement. Ito ang tamang paraan para lumipat ng career nang hindi nagiging reckless sa iyong mga finances ngayong Mayo. Your next advice card is solitude. Kapag tinanggap mo ang iyong sariling katahimikan, ang mga tamang tao ay darating sa tamang oras nang hindi mo kailangang pilitin. Ang solitude ay hindi lungkot. Ito ay panahon para kilalanin ang sarili mo. Kailangan mo ito para ma-master ang King of Cups energy. Sa katahimikan mo, mahahanap ang balanse ng isip at damdamin na kailangan mo ngayong buwan para makagawa ng mga tamang desisyon para sa iyo. Your next advice card is body. Paalala ito na alagaan mo ang iyong katawan ngayong Mayo. Mahalin mo ang iyong sarili at tanggapin ang iyong anyo ng walang kondisyon dahil sa iyong katawan ay isang banal na templo na deserve ng kalinga. Dahil galing ka sa stress, kailangan ng katawan mo ng recovery. Kumain ng maayos at matulog ng sapat para maging malakas ang iyong immune system at mental state sa gitna ng lahat ng ginagawa mo. Your next advice card is Penguin, authentic. Lumapit ka sa iyong pamilya. Kapag kailangan mo ng tulong, mahalin mo ang iyong pagiging unique at huwag kang matakot na lumabas sa expectations ng ibang tao. Maging totoo ka lang sa sarili mo. Ang pagiging authentic ay proteksyon mo laban sa pagiging
manipulative. Kapag totoo ka sa sarili mo at sa iba, hindi mo kailangan gumamit ng logic para manlamang sa iyong mga kasama sa trabaho o sa buhay. Your next advice card is Elk, Nobility. I-celebrate mo ang iyong mga nakamit ng may kababaang loob. May mga makapangyarihang puwersa na gumagabay sa iyo at ang kakayahan mong malampasan ang anumang pagsubok ay walang limitasyon. Ikaw ay pinutungan ng tagumpay. Sa dulo ng Mayo, ma-realize mo na ang lahat ng paghihirap mo ay katumbas na reward. May katumbas itong reward. Panatilihin ang dangal sa bawat kilos at salita para maging tunay na hari o reyna ng iyong sariling buhay at tadhana. Yan ang reading ninyo. Please follow or subscribe, Hula Juan, para may aabangan kang forecast for your sign. And always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intensyon. See you sa next Hula Juan.